Mas okay na daw ba yung mga sasakyang naka-CVT ngayon kaysa dati? Madalas po yung naitatanong sa akin, lalo na yung mga ngayon palang bibili ng sasakyan nila. Kasi daw sa mga kasa ngayon ay bibihira na yung hindi naka-automatic transmission. Pagkatapos karamihan ng mga naka-automatic transmission ay CVT ang nakalagay. Yan pong CVT transmission ang mas madalas na ginagamit ngayon ng mga car manufacturers. Kasi yan po ay matipid sa gas. And then mas mura din po kasing i-manufacture yan. Di tulad ng iba mga automatic transmission tulad ng DCT o kaya naman yung conventional na automatic transmission, mas mahal po kasi yung mga yon. Mas mura ang CVT kasi mas simple po ang pagkaka-design yan at mas kakaunti ang parts. Mas maliit din ito at mas magaan. Kaya lang marami pong may ayaw dyan kasi yung mga unang labas po ng CVT, mga late 90s po yun or early 2000s, ay hindi po naging maganda ang reputation. Madami pong mga nakabili noong unang generations ng CVT ang nagsisi kasi mahina ang torque, ramdam na ramdam yung tinatawag na rubber band effect. Ito po yung kapag umaarangkada sila ay mataas na ang RPM pero parang ayaw pa rin umusad ng sasakyan. Lalo na sa mga paahon o kaya naman pagka maraming sakay or may mga kargada. Tapos yung mga naunang CVT rin kasi ay notorious sa overheating na nagiging dahilan para ito masira. Kapag nasira pa naman ang CVT ay mas mainam pa na bumili ka na ng bago. Kasi guys, bukod sa mahal ng pyesa niyan ay wala ring halos mabilhan. So yan po yung mga dahilan kaya hanggang ngayon after mahigit 20 years na ay marami pa rin may ayaw sa CVT. Pero guys, ilang dekada na po kasi ang nakaraan. Kaya napakarami na pong mga natutunan ng mga car manufacturers sa mga pagkakamali nila noon. Ibang-iba na po ang mga CVT ngayon compared doon sa mga naunang generations. Tulad na lang po nung ginagamit na belt dito na pinaka-importanting part ng CVT. Kasi guys, ito yung nagko-connect doon sa dalawang pulley. Tapos ito rin yung dahilan kung bakit nag-a-adjust yung speed ng transmission. Doon sa mga unang generations ng CVT, ang ginagamit po kasing belt dyan ay rubber composite belts na reinforced ng fiber. Walang iniwan po doon sa mga CVT. Sa mga scooters natin ngayon, ang ginagamit ay rubber pa rin. So yung mga unang kotse na naka-CVT, rubber din yung belts na ginagamit. Sa mga scooters, okay lang kasi magaan lang yan. Pero sa kotse ay mabilis po itong mag-init. And then mabilis ding maluma at saka ma-degrade. Pero yung mga CVT ngayon ay hindi na po rubber ang ginagamit na belt. Kasi gawa na po ito ngayon sa hundreds of specialized metal plates na may mga steel rings. Yung pagkakadesign ng mga metal belts ngayon ay mas kapit dun sa mga pulley. Yung mga CVT ngayon ay mas capable ng mas mataas na torque. Kaya kung noon sa mga kotseng magagaan lang ginagamit ang CVT, ngayon po ay nagagamit na rin ito kahit sa mas mga malalaking sasakyan na may mas malalaking makina, katulad ng SUVs or MPVs. Yung iba nga po pati pick-up ay naka-CVT na. At dahil din po sa very effective yung steel-on-steel friction ng makabagong CVT metal belts ay na-optimize ng gusto yung RPM ng makina. Kaya ang result po niyan ay mas responsive at mas efficient na driving. Iba na rin po ang cooling system ngayon ng mga CVT, hindi katulad noon. Kasi guys, yung mga unang CVT, usually umaasa lang po yan doon sa transmission fluid na dumadaloy sa maliit na heat exchanger. Ganyan po ang design ng mga cooling system noon para sa CVT. Kasi guys, sa mga maliliit na sasakyan lang noon ginagamit yan na mabababa lang ang torque. Kaya yung ganyang simpleng design ng cooling system noon ay kumbaga pwede na. Tapos ginagamitan lang po yan ng iisang primary fluid temperature sensor. Samantalang yung mga bagong CVT ngayon, usually 2 or 3 na yung nakakabit na mga temperature sensors para mas accurate na namomonitor yung temperature ng fluid. And then mas malalaki na rin po yung mga oil cooler at saka heat exchanger na mga bagong CVT ngayon. Kaya hindi ito basta-basta nag-overheat. Ang isa pa pong improvement sa mga modern CVTs ay yung electronics na nakakabit dito. Kasi guys, yung mga first generation ng CVT, napakasimple lang po noong control system nito. Ngayon ay very advanced na kasi marami na pong sensors na continuously nagmo-monitor ng throttle position, vehicle speed, engine load, at even yung road condition. Kaya nagiging mas mabilis at saka mas exact ang pag-adjust ng speed ratio doon sa mga pulleys. May mga modelo na nga rin po na capable nung tinatawag na simulated gear shifts. Napansin ko kasi ng mga car manufacturers na mayroong mga motorista na ayaw yung sobrang swabing andar ng CVT transmission.
mayroon kasing mga motorista na mas gusto pa rin nila yung nararamdaman nila yung pag-shift ng gears na tulad sa mga conventional automatic transmission. So ang ginawa po ng mga car manufacturers ay nag-design sila ng software para i-simulate yung feeling ng pag-shift. Kaya yung mga ganitong klase po ng CVT ay para kang hindi naka-CVT kasi nararamdaman mo pa rin na para bang nag-shift ng gears yung transmission. Pero guys, although napakarami ng improvement na nangyari sa mga modern CVT, hindi po ibig sabihin yan na yan na po ay mas mahusay kaysa dun sa mga dating traditional na automatic transmission. Kung patibayan lang po ang pag-uusapan ay hindi pa rin po yan maikukumpara dun sa mga traditional na automatic transmission. Kaya kung ang bibili nyo sasakyan ay naka-CVT, syempre kailangan pa rin dyan yung iba yung pag-iingat. Yung proper na paggamit at saka maintenance para hindi ito agad masira. Iwasan yung biglaang pag-arangkada na katulad ng mga ginagawa nung nagda-drag race, yung nilo-launch tapos pinapakamot yung gulong. Hindi po yun maganda sa CVT. And then every time na gagamitin nyo yan, pag-start nyo na makina, hindi po maganda yung i-debrake nyo kagad. Bigyan nyo po kahit mga 30 to 60 seconds para mag-warm up ng konti tapos pwede nyo nang i-drive ng dahan-dahan for the next 5 minutes. After naman po ng 5 minutes, siguradong nasa normal operating temperature na yung fluid niya sa loob. Pwede na kayong gumirit niyan. And then, iiwasan nyo po yung mag-overload. Alamin nyo po kung ano yung weight capacity nung sasakyan na nabili nyo. Iwasan nyo rin pong gamitin itong panghila ng ibang sasakyan. Hindi po yan maganda para sa CVT transmission. At syempre guys, huwag nyo pong kakalimutan na mag-change fluid ng at least every 50,000 kilometers. Tapos, pagka nag-change fluid kayo, ay huwag kayong gagamit ng kung ano-anong fluid lang. Siyempre, ang gagamitin nyo ay yung pang CVT. Tapos, kung ano ang brand ng sasakyan nyo, ay yun ang gamitin nyo. Kung Toyota ang brand ng nabili nyo, ay yung fluid na pang Toyota ang gamitin nyo. Kung Honda, ay yung Honda na fluid ang gamitin nyo. Yun ay para mas sure ka na hindi magbabago yung performance after mong mag-change fluid. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin ngayon or at least man lang may natutunan kayo. Kung meron po akong mga nakalimutang sabihin at mayroon kayong mga gustong idagdag, ay ilagay nyo lang po sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutan mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!